Ayun, magandang araw mga kaagri. So yun, kikita natin yung ating rubber seedling. So kung paano natin ginawa dito po ito sa Isabela. So yan, mga budded na po yan. So yun mga kaagri, dito sa Isabela ay hindi pa gaanong maraming rubber tree, pero nag-uumpisa na kami. So ayan, ang unang process natin dyan ay binabudding natin. So yun ang tinatawag na budding. So may sayon tayo. Siyempre sayon, may budwood garden din tayo doon kung saan tayo kumukuha ng sayon na yan. So pipili tayo ng mga magagandang klase ng bud eye na active siya na tutubo. So, ang gagawin natin, nagsisyon tayo doon sa rootstock, and then ilalagay natin yung ating kinuha din doon sa budwood. So saka natin talian ng plastic or budding tape. So kung wala kayong mga budding tape po, pwede natin gamitin yung slice na ice bag. So yun, pagkatapos nyan ay antay lang tayo ng 21 days. Yun na, 21 days bubuksan na natin yan, and then develop lang natin 5 days. So 5 to 10 days pwede na natin siyang i-cut back. So yan, titingnan na natin yan yung mga develop na, and then mamaya ay dadalhin natin yan doon sa area kung saan safety siya, na hindi siya puntahan ng mga hayop at kung ano-ano pa man, kasi i-sprout na yan siya or patutubuin na natin. So kailangan na natin siya alagaan na yung tutubo ay doon talaga sa kinapit natin na bud eye. So yun ang purpose nun, kaya kailangan natin ilagay dun sa safety na area para hindi din masagi-sagi. Yan, yun din ang mga seedlings na yan. And then yan, buwalin natin. So dahan-dahanin lang talaga natin na hindi masira yung bag, kasi pag napunit yung bag, mahirapan ka na namang mag-rebound. So ganun lang mga kaagri ang ginagawa natin dito. So nung una nahirapan kami dahil wala pa kaming budwood, pero ngayon naka-establish na. So tuloy ka na lang na magpapatubo ng buto, and then pagdating ng pencil size, ito kasi mga kaagri ay brown budding method na to. Ginagawa natin kasi medyo late na tayo, kasi yung mga nauna natin early green ay nag-success yun. So ayan, mga naputol. So magagamit din yan, gawin mong staking or padiga mo, magagamit mo yung dulo na yan. Napakaganda din yan sa klaseng firewood na yan. So pangluto po pwede rin. So napakaganda ng budding na yan, kasi halos lahat ay nabuhay ang linya na yan. So ayun, nakakotin na natin. So siyempre dadalhin natin dun sa, yun nga sinabi ko na safety na lugar para patubuin na natin dun. So marami nang naipile dun. Ayan, safety sa mga hayop, kasi sensitive kasi yan pagka tumubo na yung bud eye niya. Sensitive na yan. Pag nabali yan, mahirapan ka nang magpatubo ulit. So yun, puputulan pa yan. So ganun lang talaga sa bagyo dito sa Isabela. Hindi naman dapat katakutan natin yun sa ganito, kasi pwede naman tayong mag-prune. So ito na yung resulta, 45 days to 60 days ganito na. Planting materials na siya. So pwede na natin siyang itanim dun sa plantation. So ganun lang, sundan lang natin yung proseso. Magagawa natin yan. So ito rin yung mga dapat pang ibad. So kondisyon ng kanyang dahon. So ito na yung ano niya. Balit tatlong klaseng na to, kasi mga naunang stock to. Mga 3 months na siya. So hindi lang na itanim, kasi nga na sa naabutan ng flashing. So ito naman yung ating budwood garden. So dito tayo kumukuha ng mga ibinad natin doon yung bud eye na ikinapit. So 31 po ito na variety. So Rain 31. So ito naman ay ito na yung sa plantation. So ganito na siya kalaki. Magpo 4 years na siya. So ayun, maraming salamat.